Either mananatili akong member ng isang minority or even part of an independent bloc or an independent senator. Exactly. Po ang position ngayon. Exactly. In unity, there is strength. Kaya ang pinopropose ko sa mga kasama at kaalyado na sabihin natin 9 months after the election, i-prioritize namin yung pagkakaisa naming lahat. This is truth on the line. Ito naman tayo sa politics in the Senate. Siyempre, usap-usapan din ngayon, nadagdagan na yung mga minority members. Kumusta po? Nag-uusap-usap po ba kayo nila? Senator Bam, Senator Kiko? Sino po kaya ang most likely, maraming ganyang speculation, sino kaya magiging minority leader sa bagong 20th Congress Senate? Well, of course, pangarap ko noon nung kampanya, kaya pinagdiriwang ko talaga yung mga tagumpay nilang dalawa, pati ng akbayan muli kina kasamang Rep. Chel at ng ML kay Rep. Laila sa House. Pangarap ko nung kampanya na mabuo namin yung minority and syempre usapan sino sa amin. Ako ba, isa ba sa kanila maging minority leader? But you know, alam mo rin naman, Miss Ami, sa pag-organisa ng Senado sa simula ng isang bagong kongreso, may kanya-kanyang desisyon ang bawat senador. At I can only speak for myself. Hindi ako makapagsalita sa mga colleagues, kahit pa sa dalawang pinakamalapit sa akin. So, basically, ma-finalize, yes, nag-uusap kami these weeks. And basically, mafa-finalize ang desisyon ng bawat isa sa umaga ng July 28, opening of session. Kasi dun, boboto ang bawat isa sa aming 24 kung sino ang Senate President nila or sino ang kung tatakbong SP pero hindi maboboto, kung siya ba ang magiging minority leader o iba pa. Basta ang sigurado lang, para sa akin, Miss Ami, just for myself, na either mananatili akong member ng isang minority or even part of an independent bloc or an independent senator. Kasi yung isa sa pinaka-importante sa akin, manatiling may pole o may center of gravity sa loob ng Senado na counterpart sa pinag-uusapan ding buing caucus ng mga party mates namin sa House at lalo na counterpart sa pinapangarap ko ring mapalakas na aming oposisyon sa labas ng Kongreso. So ongoing yung yung kasi yun ang sinasabi ng mga tao, parang hindi nagko-consolidate yung opposition But this was in the past years at maganda yung showing nga kasi ngayong nakaraang election. So ano kaya ang mga latest developments nationwide yung opposition? Halimbawa si Lenny Robredo mayor na ng Naga at well, we all know na nag-top yung yung akbayan sa party list. I mean, people are talking about it, tinatanong, ano bang mga initiative nyo para mapalakas kasi yun ang sinasabi ng mga tao, in unity there is strength. Kumusta po ang position ngayon? Exactly. In unity there is strength. Kaya ang pinopropose ko sa mga kasama at kaalyado na itong first, sabihin natin 9 months after the election, i-prioritize namin yung pagkakaisa naming lahat. Gawin namin yung kani-kanyang evaluation nung performance namin itong 2025 elections para mag-ani ng mga lessons namin para sa mga susunod na mga election moving forward. And then, pagpatuloy namin to organize, to educate, to mobilize, hiwa-hiwalay, more parallel, and even more ng sama-sama, no? Leading up sa aming gagawing proseso ng what I hope, no, pagbuo ng pinakamalakas na slate na kaya naming buuin para lumaban at para manalo sa 2028.